Sup mga pageant fanays and sa ating mga lovely listener, this is Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversation. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And for today's episode, dahil nagtitrending sa kabilang app yung isa kong content about cumbia gowns, pag-uusapan natin yan for this video. So 2 days ago, napabrowse ako dun sa kabilang app na check ko nga na nagtitrending nga yung video na ito. Hello guys, in this video we'll be talking about the cumbia era. And then nagtaka ako, bakit ang dami nagla-like, ang dami nag-review at ang dami nagko-comment. And then nagtry ako mag-comment, sabi ko, bakit nagtitrending to? Yung 2022 pa to. Until may nag-reply nga, sinabi sa akin na nagtitrending daw yung cumbia gown sa content ko dahil nga daw kay Angelique De Leon. May sentimental favorite back in 2016. Kasi nga daw ito si Angelique, may na-reply na video about cumbia gowns kung ano nga bang thoughts niya dito. And then yung mga pageant fans ngayon na wala nga daw alam sa cumbia gown na amazed at na-curious kung ano nga ito. And then recommend nga ng Black Up yung video ko about dito. Kaya naman na yun, lumalabas ulit siya sa mga FYP. So during the Binibining Pilipinas, meron tayong tinatawag na cumbia era. That's 2015 pababa. And then yung cumbia, name siya ng boutique formerly known as the Binibining Pilipinas Boutique. And then yung boutique nga ng Binibining Pilipinas na ito ay located sa Araneta Complex at makikita rin ito sa Colombia. So cumbia is a brand consisting of dresses na lahat galing sa Colombia. Kasi nga back then, di ba, miga-miga ni Miss Araneta ni Sabaraza ang nagbibihes sa mga Philippine delegates sa Miss Universe or even sa Miss World, Miss International, basta lahat ng pageant na hawak ni Miss Araneta. At ang cumbia nga nagpo-provide ng mga evening gown, dresses na mga ginagamit ng mga delegates sa Binibining Pilipinas at pati pagsampa nito sa mga international pageants. 80s, 90s, New Millennium hanggang 2015 nga. And then yung mga later part na nga tinatawag na nga itong mga gowns sa baul or mga baul gowns. Naalala ko pa 2011, 2012, 2013, uso na yung mga rhinestones noon sa Miss Universe pageant. 2009 pa nga uso na eh. Pero yung mga sinusuot ng mga Philippine delegate natin, mga tela-tela pa rin, mga gowns na mukhang pang 2004, 2005. But not until 2015 na nga nung pinaglaban nga ni Pia yung kalayaan ng mga delegates, mga Philippine delegates na makapagsuot ng mga Filipino-made or Filipino-made design ng evening gown sa international pageant. So yung chika na ito, naikwento ko na rin dun sa Black App. Pero kung gusto nyong i-chika ko ulit, i-comment nyo lang dyan sa comment section. 2016, doon na nga nag-start ng mga Filipino-made design na ang ginagamit ng mga kontesera sa BBP. Mga designs nga na talagang napapanahon, mga galing sa puso ang paggawa at talaga namang bagay na bagay sa mga Philippine delegate or sa mga kontesera na Binibining Pilipinas back then. Mga designs nga na talagang mula sa puso at talagang bagay na bagay ang fit sa mga delegates ng Binibining Pilipinas nga. Kasi nga di ba dati nung mga oldies, hindi naman talaga uso mga beauty pageants. So, si Madam, nagpo-provide na talaga siya ng mga evening gown, ng mga dresses for this delegate sa Binibining Pilipinas para hindi na nga gumastos ito. Kasi nga back then, syempre, di ba, kahit sino pwedeng sumali sa beauty pageant nga, especially sa Binibining Pilipinas kahit wala itong fund. Kasi nga, pinoprovide na ng organization yung mga susutin. Unlike now, na kailangan nga may pondo na agad yung delegate pag sasali siya. Kasi nga, sobrang gastos na ngayon pag nagpa-pageant ka unlike before. So, yun yung isang advantage na gawa ng cumbia era kasi nga, yung mga delegates, hindi na kailangan gumastos. Pag susuotin na lang sila or sina madam na nga, ang alam ko dito sina madam na or yung organization na namimili ng dresses para dun sa babae. Kung ang dresses yung babagay sa kanya, yun na nga yung susuot niya sa finals. Nabanggit nga rin dito ni Angelique De Leon dun sa isa niyang content na yun nga daw yung advantage ng cumbia. Kasi nga, hindi na sila talaga gumagastos. Unlike before na talagang ikaw yung hahanap ng sponsors or ng designers na magbibihi sa'yo. E paano kung wala kang mahanap ng sponsor o kung paano wala kang budget? Wala kang gagamitin. Ayun yung intention ni Madam back then na talagang hindi na mapagastos yung mga contestants. Though, ang disadvantage ng cumbia gown, hindi nga talaga siya fit dun sa nagsusuot. Naalala ko pa, sabi ni Angelique dun sa content niya, hindi nga daw na-showcase talaga yung asset niya, which is yung kanyang balakang and then yung chest. Pero ang gusto niya dun sa nag-gown na na-assign sa kanya ng 2014, talagang na-showcase naman daw yung balikat niya. Nung sumali kasi si Angelique noong 2017 at 2016, mga designs na ng mga fashion designers yung mga nagamit niya. So, hindi na siya nakapag-cumbia. 2014 lang siya nakapag-cumbia.
So ayun nga, 2016, tuloy-tuloy na yung pagsusot ng mga delegates sa Binibining Pilipinas ng mga Filipino fashion-made gown. So no more cumbia era na that time. Pero naalala ko during the cumbia era, nakakatuwa yung mga part na minsan may mga nagkakapare-pareho. Ang pinaka naaalala ko doon, yung magkaparehas ng gown ng mga sinuot ay yung gown ni Pia ng 2013. Tapos pagdating ng 2014, suot naman siya ni Emma Tiglao. Tapos may kwento ba dun si Pia na nakasalubong niya si Emma noong 2014 evening ng competition, tapos bila niya nasabi or napatanong kay Emma, nag-gown ko yan ah. So yun yung pinaka nakakatuwang part during the cumbia era kasi nga may mga nagkakapare-parehos talaga ng gown. Tapos sa mga Miss Universe Philippines delegate natin, yung cumbia gown talaga na hindi talaga appealing for me, yung sinuot ni Janine Togonon during the 2011 at 2012 Binibining Pilipinas. As in, hindi mo talaga alam kung saan papunta ang inspirasyon at direksyon. Though kahit naman may mga hindi talaga appealing na cumbia gown, may mga cumbia gown naman na talagang perfect or fashion forward. Kagaya ng suot ni Ara noong 2013, Miss Binibining Pilipinas, na talaga namang bumagay sa kanya kasi nga mukha siyang Greek goddess. Pero not sure ako kung cumbia gowns din ba yung suot ng mga Miss World delegate natin back in the 2005, 6, 2004. Mga baraza gowns pero hindi ako sure kung cumbia gowns pero mga fashion forward din yung mga design nun. So kayo ba guys, what are your thoughts? Comment below sa mga thoughts niyo sa cumbia gowns. Kung gusto niyo pa bang bumalik sa era ng cumbia gowns or ayaw niyo na. Kayong bahala. Pero yung time ni Ara ng 2013 na nanalong best in long gown doon, yung gown na sinuot ni Mutya, The Tool. Fashion forward din ang design nun. Although yun nga, gusto ko yung kay Ara pero yung kay Mutya yung nanalo doon, the best in long gown. Pero yun nga, ganda rin ang gown niya nun. Tapos may isa pa nakakalokang nanalong best in long gown nun. Yung kay Lizelle Felipe, yung color violet. 2012 ata ito. 2012 ata ito. Or 11. Nakakaloka. Nanalong best in long gown to. Ayan, post ko na lang dito. Nanalong best in long gown to pero hindi mo rin alam kung saan papuntang direksyon at inspirasyon. Tapos kung matatandaan ko pa, ang pinakamadalas na ginagamit na cumbia gown dito ay yung naging suot ni Diana Arevalo na nag-gown, yung may pink na parang kaliskis. Nakita ko rin to kay Ara. Post ko na lang yung picture dito. And then, ito yung madalas na nakikita kong cumbia gowns. Kayo ba guys, what are your thoughts sa mga nakaabot ng cumbia era? Ano yung mga cumbia gowns na hindi nyo malilimutan na parang, ano ba to, gown ba to or what? Na talagang hindi nyo rin alam kung saan papunta yung inspirasyon. Tsaka ano yung madalas nyo nakikitang cumbia gown? Ano yung mga natatandaan nyo pa hanggang ngayon na talagang nakikita nyo? Then yung black na suot ni Pia ng Binibining Pilipinas 2015 na gown. Yung black gown, cumbia din yon. Yun yung winning gown niya ng Binibining Pilipinas. And then nung finals nga ng Miss Universe pageant in 2015, gusto ni Madam Araneta na pasuotin din siya ng black gown, which is hindi nga pumayag si na Pia kasi nga siguro natsatsakahan din siya. Until nga, yun nga, nakwento yun ni Pia sa isang vlog kung ano yung naging dahilan. Ayan, na-chika ko na rin yun sa mga contents ko noon. Tapos, yun nga, yung blue gown ng sinuot nila. So, after noon, nagkaroon na ng freedom ang mga babaeng sumasali sa Binibining Pilipinas pati sa mga sumasampa sa international stage dahil sa ginawa nga nung pag-aaklas ni Pia. So again guys, before we wrap up, we will answer some of your burning questions in our Q&A segment. So if you have questions that you'd like me to answer in our future episodes, be sure to type them in the comment section para masagot natin yan sa mga susunod na video. So again, thank you so much for tuning in for today's episode of the Passion Pageant Podcast, Crowning Conversation. So if you enjoyed this episode, please palambing naman, huwag nyo nakalimutan mag-subscribe dyan at i-hit nyo na rin yung like button para naman talaga makagawa pa tayo ng mga susunod na episode. And then, don't forget to follow me on my social media accounts para updated kayo sa mga susunod na video na ipopost ko. Again, until next time, stay fabulous mga pageant panis, keep shining, and paalam. At syempre pa si TikTok Pageant Guru Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru Carl Loyola.